ay ating pinag-aralan ang patungkol sa ating paksa sa Article 22 na ang pagpapawalang-sala sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At yan ay nakita natin sa Belgic Confession of Faith, Article 22. Subalit nagkaroon tayo ng title lesson sa mga 3 o 4 na Sunday School natin dito sa Article 22 at ang naging title lesson natin ay Christ, the righteousness of our faith. Kristo, ang katwiran ng ating pananampalataya. So ngayong umaga ay dadako tayo sa sa ating pag-aaral sa Article 23 ng Belgic Confession of Faith. At dito ay ating pag-aaralan o tatanggapin ang sinasabi ng Article 23 na saan nababatay ang pagpapawalang-sala sa atin. Mahalagang tanungin ito, saan nababatay ang pagpapawalang-sala sa atin? Mahalaga na malinaw sa isang mananampalataya o sa isang tao man na wala pang saving faith sa ating Panginoon, yung word na pagpapawalang-sala. Pagpapawalang-sala. At sino yung nagpawalang-sala? Sapagkat ang pagpapawalang-sala ang siyang mapakahalaga na dapat na naiintindihan ng bawat naligtas o iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sinabi ng isang reformer na ang pagpapawalang-sala, ang justification, ay pintuan ng kabuuan ng kaligtasan. Ibig sabihin, mahalaga na dapat naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagpapawalang-sala at justification. Alam nyo, kung babalikan natin ang Reformation noong panahon ng 1500, ang salitang justification ay kinikilala rin naman ng Roman Catholic noong panahon na yon. Yun nga lang, pagpapawalang-sala sa pamamagitan ni Kristo na sinamahan ng plus o ng dagdag kay Kristo. Subalit, ang mga reformer, especially si Martin Luther, ay sinabi niya, justification is by faith in Christ alone. So, ibig sabihin yung alone o lamang. Kaya, malinaw na ang pagpapawalang-sala ay sa pamamagitan ni Kristo lamang. Kaya pinag-aralan nga natin nung last 3 Sundays natin ng ating Sunday School, yung si Kristo ang katwiran ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So ngayon, mahalaga na maintindihan natin itong ating lesson o title na pagpapawalang-sala ng Diyos sa atin kay Kristo. At nais ko na basahin itong Article 23 ng Belgic Confession of Faith at ganito ang pagkasabi, and I quote, "Sumasampalataya kami na upang makamit ang tunay na kaalaman sa dakilang tiwagang ito, Article 23, nabasa ko pala Article 22, Article 23, saan nababatay ang pagpapawalang-sala sa atin, and I quote, "Sumasampalataya kami na ang aming kaligtasan ay nababatay sa kapatawaran ng aming mga kasalanan para sa kapakanan ni Jesucristo. At doon, ang aming katwiran sa harapan ng Diyos ay ibinilang. Gaya ng itinuro ni David at Pablo sa amin, ipinapahayag na ito ang kaligayahan ng tao na ang katwirang ibinibilang ng Diyos sa kanya ay hindi batay sa gawa." Yan po ay makikita natin sa Lucas chapter 1, verse 77
Colossus chapter 1, verse 14, Awit chapter 32, verse 1 and 2, at Romans chapter 4, verse 6 to 7. Pagpapatuloy, at ang apostol ay nagsasabi, sila ngayon ay itinuring na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. At ito ay makikita natin sa Roma 3:23 at 24 at Gawa chapter 4 verse 12. Sapagkat alinman, sabi rito, kung kaya lagi naming pinangahawakan ang batayang ito at ipinalalagay ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. At yan ay makikita natin sa Awit 1:15 verse 1, Unang Korinto 4:7, and Romans chapter 4 verse 2. Now, pagpapatuloy, nagpapakumbaba kami sa harapan niya at kinikilalang gayon nga ang kalagayan namin nang walang pagpapanggap at pag-aangkin ng anumang merito mula sa amin. At yan ay makikita natin sa Unang Korinto 4:7, Romans chapter 4 verse 2, 1 Corinthians 1:29 and 31. At ipagpatuloy natin, umaasa, nagtitiwala sa pagkalima ni Kristo lamang na ipinako sa krus. Sabi ho yan ng Romans chapter 5 verse 19. Now, na nagiging amin kapag kami ay nananampalataya sa Kanya o kay Kristo. Yan ho ay makikita natin sa Hebrew 11:6-7, Ephesians chapter 2 verse 8, Ikalawang Korinto 5:19, Unang Timoteo chapter 2 verse 6. Now, ipagpatuloy natin, ito ay sapat upang matakpang lahat ang aming mga kasalanan at makaharap sa Diyos ng may pagtitiwala. Yan ho ang sabi ng Romans 5:1, Ephesians chapter 3 verse 12, at Unang Juan chapter 2 verse 1. Pinalalaya ang konsensya sa takot, sindak, at pangamba na di kailangan sumunod sa ehemplo ng aming unang ama na si Adan, na nanginginig at nagtangkang itago ang sarili sa pamamagitan ng pagtakip ng mga dahon ng igos. At yan ho ay sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 7. Pagpatuloy natin, at tunay, kung tayo ay haharap sa Diyos na umaasa sa ating sarili lamang o sa iba pang mga nilalang, gayong napakaliit tayong lahat dapat ay matupo. Ang sabi yan po ng Isaiah 33 verse 14, Deuteronomio 27:26, Santiago 2:10. At ito ang pagpapatuloy. Kung kaya ang lahat dapat ay manalangin kasama ni David, O Panginoon, huwag kang pumasok na kasama ng iyong lingkod sa kahatulan, sapagkat walang taong nabubuhay na matuwid sa iyong harapan. At yan ang sabi ng Awit 130 verse 3, Mateo 18:23 and 26, Awit 142:3 verse 2, and Lucas 16 verse 5. Sinadya ko na basahin ang kabuuan ng Article 23 ng Belgian Confession of Faith at ang lahat ng footnotes kung saan nanggaling ang lahat ng binabanggit dito. Kaya maliwanag na ang Article 23 at ang Belgian Confession of Faith ay biblical na summary o buod ng banal na kasulatan. Kung kaya't maliwanag na tatanggapin ito, papaniwalaan ito, sapagkat ito ay buod at nanggaling sa Scripture na dapat nating panampalatayanan at pagtiwalaan sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay. Makikita natin dito na yung salitang pagpapawalang sala. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpapawalang sala? Ito ay galing sa salitang justification, na ang ibig sabihin din ay pagbibigay ng katwiran o binibigyan ng katwiran o isang pagiging matuwid ang isang taong makasalanan
Ang salitang justification ay ito, and I quote, is being acquitted from guilt and punishment and to be entitled to eternal life. So, ang ibig sabihin, ang pagbibigay katwiran o pagpapawalang sala ay isang pinawalang sala mula sa pagkakasala at kapahamakan at binigyan ng karapatang para sa buhay na walang hanggan. Ito yung Article 23 na nagsasabi sa atin ng nature, ng katangian, and essence, ng kahalagahan ng pagpapawalang sala sa isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Ito ay walang iba, kundi ito ay isang judicial act o yung panghukumang kilos. So sa madaling salita, ang salitang justification is judicial act of God. Ang ibig sabihin po, ito po ay isang termino na ginagamit sa legal na aspeto na kung saan ay nagpapakita na ang ating Diyos Ama na hukom na sa pamamagitan ng katwiran at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay napawalang sala tayo sa ating mga kasalanan. Dapat nating maintindihan, God, from eternity past and to eternity future, does plan and decree everything to the salvation of the church. Maliwanag na tinuturo ho ng Roma 8:28 hanggang 30 na ang Diyos mula pa sa walang hanggang nakaraan at sa walang hanggang panahon na darating ay nagplano na at nagtalaga na ng lahat ng bagay patungkol sa kaligtasan ng kanyang iglesia. At yan ay maliwanag na tinuro ni Apostle Paul sa Roma chapter 8, verse 28 to 30. Ganito po ang pagkasabi ni Apostol Pablo ng salita ng ating Panginoon sa Roma 8:28 to 30. And I quote, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa ikanilang ikabubuti. Verse 29, sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayoy, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya nung una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanyang pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya naman binigyan ng karangalan. So itong passage na ito ay nagsasabi na ang Diyos mula sa walang hanggang nakaraan at sa walang hanggang panahon na darating ay nagplano na at nagtalaga na ng lahat ng bagay patungkol sa kaligtasan ng kanyang iglesia. Itong passage na ito na Roma 8:28 to 30 is true to all every elect sinner who experience the saving grace of God. Totoo itong Romans 8:28 to 30. Sa lahat ng bawat isang hinirang na makasalanan na nakaranas na ng biyaya ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. So ano ibig sabihin nito? Justification is assurance of those who already saved and who will be saved elect sinners. So maliwanag na ang pagpapawalang sala ay katiyakan ng lahat ng naligtas na at ng lahat ng mga makasalanang hinirang na ililigtas pa. Alam nyo, napakaganda ang sinabi ni Haring David sa Awit 32 verse 1 and 2. Now, Awit 32 verse 1 and 2. Now listen to the word of God through King David in Psalms chapter 32 verse 1 and 2. And I quote, mapalad ang tao
na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang pagsalangsa. Mapalad ang taong sa harap ni Yahweh ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Ano ang sinasabi rito ni Haring David? King David give us the glimpse. Siya ho ay nagbigay na sa atin ng pasilip doon sa awit 32:1 and 2 na nagpapakita dito, ito ay katiyakan ng mga anak ng Diyos na nakaranas na ng pagpapawalang sala. At maliwanag na ang lahat ng nakaranas na ng pagpapawalang sala ay mayroon ng kapayapaan sa relasyon at harapan ng ating Panginoong Diyos. Buksan natin ang ating mga scripture, ang ating Bible, sa Romans chapter 5, verse 1. Romans chapter 5, verse 1. And now listen to the Word of God. Romans chapter 5, verse 1. Sabi ho rito, and I quote again, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. So, pinapakita dito sa Romans chapter 5 verse 1, nagtuturo ito na ang pagpapawalang sala ang nagbigay sa atin ng kapayapaan sa harap ng Diyos. Before, nang hindi pa natin nararanasan ang pagpapawalang sala ng ating Panginoong Diyos, maliwanag na we are the enemy of God. We are under the wrath of God. Maliwanag ho yan sa Romans chapter 5, dito rin ho sa ating binabasa sa verse 9. Ang sabi ho rito, at ngayon napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. We are certain from the wrath of God because of Christ. At tingnan nyo rin po ang talatang Gs. Sabi ho ng Romans 5:10 ay ganito, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinanggap niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak, kaya tiyak ang pagkaligtas sa pamamagitan ng pagbiging buhay ni Kristo. Dati we are enemies of God. Pero napakaganda ng sinabi ng verse 1 na therefore we are justified through our faith in Christ Jesus. Maliwanag po yan. Kaya ang sabi, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. So maliwanag na when God justify us, we have peace with God. Meron na tayong kapayapaan sa ating Panginoong Diyos. Kaya, tama at nag-agree ako kay Martin Luther na justification is the door of our salvation. Ibig sabihin po, bago mo mapasok ang kabuuan ng bahay, napakahalaga na dumaan ka sa pintuan. And justification is like that. Kailangan nating maintindihan without understanding and clear knowledge patungkol sa justification, hindi natin ma-appreciate yung susunod na mga sinasabi ng banal na kasulatan. And justification means pinawalang sala tayo dahil kay Kristo. That's why sinabi ni Jesus Christ in John chapter 10, ako ang pintuan ng mga tupa. In John chapter 10, sabi niya, ako ang pintuan ng mga tupa. Kung sino yung dadaan sa akin, magkakaroon ng kaligtasan. That is the glimpse. Yan ay isang pasilip ng ating Panginoong Hesukristo. Kung walang pagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, wala hong pagpapawalang sala na matatanggap ang bawat isa sa atin. Now, this is my question. How can a holy God, now, ulitin ko, how can a holy and righteous God acquit sinful man and forgive their sin?
So paano na ang isang banal at matuwid na Diyos ay ipapawalang sala ang isang makasalanang tao at patatawarin ang kanyang mga kasalanan? Paano? Now, there are many answers na dapat nating tingnan dito sa aking ipinrefer na ito. Pero ngayon ay tingnan natin ang isang punto na gustong ipakita sa ating pag-aaral dito sa pagpapawalang sala ng Diyos sa atin kay Kristo. And number 1, by Christ's active and passive obedience. So, paano tayo napawalang sala ng isang Diyos na banal at matuwid? Unang-una sa pamamagitan ni Kristo. Complete works ni Jesus sa cross. Siguro, kailangan kong ituro sa inyo, ano ba yung ginawa ni Jesus sa cross? Kasi parang pag inisip natin, si Kristo namatay siya sa cross kasi babayaran niya yung aking kasalanan. So that is true. Tama po yung mga bagay na yon. Pero sa tinatawag na systematic na pag-aaral ng banal na kasulatan, when it comes to Christ's death or atonement o yung pag-ako ni Jesus ng ating mga kasalanan, yung pagbabayad, sala ni Jesus sa cross, meron siyang dalawa na ginawa sa cross. Yung una ay yung tinatawag na active, may aktibo siyang ginawa. Pangalawa ay may passive, meron siyang kailangang tapusin na kung saan ay kailangan niyang gawin ito. So there are two components yung ginawa ni Jesus sa cross, that is active obedience and passive obedience. So, tingnan natin mabuti ito. Now, ano ba ang ibig sabihin ng active obedience? Now, ito po yun. Pag sinabi pong active obedience, o sabihin natin, pagsunod na ginawa niya ang lahat ng bagay, aktibo niya, ginawa niya, nasundin ang lahat ng bagay na hinihingi ng Diyos Ama. Kasi ang problema, even in the book of Genesis, lalong-lalo na kay Adam, hindi nila nasunod yung sinasabi ng ating Panginoon. Ano ba yung sabi ng Panginoon in Genesis chapter 2? Sabi niya, makakain niyo ang lahat ng anumang bunga sa halaman ng ito, maliban lamang sa isang punong kahoy na nasa gitna ngayon. Huwag niyong kakainin niyo, pag kinain niyo, mamamatay kayo. So kung tindihan natin, itong command ng ating Panginoong Diyos na ito, hindi nasunod ni Adan at ni Eva. Nag-failed sila. At nag-result yun in Genesis chapter 3 ng pagkahulog nila sa kasalanan. So the first Adam, hindi niya nasunod yung hinihingi ng Panginoong Diyos. Kaya nag-fall, nahulog sa kasalanan ang tao. Now, para ang Diyos ay ma-please, matwa at tanggapin ang isang tao na kasalanan, kailangan ay mayroong sumunod ng lahat ng hinihingi ng Diyos para ang tao na makasalanan ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. When Jesus Christ was baptized in Matthew chapter 3, ni John the Baptist, ano ang sabi ng Ama? Ito ang anak kong kinalulugdan. Ano ang ibig sabihin na salitang kinalulugdan? Nung sinabi ni Jesus, ni God the Father yon, na sinabi niya, ito yung anak kong kinalulugdan, walang pwede na maging perfect na kalugod-lugod sa Diyos sa harapan ng Ama maliban kay Kristo lamang. Why? Kasi lahat ng tao makasalanan. So, si Jesus Christ, kalulugdan dahil He is a perfect man and perfect God. At siya ang kumpletong tagapagligtas. Now, the word active obedience means Christ consisted of His perfect keeping of the law of God through His life. So, ang isang tao, para maging katanggap-tanggap siya sa Diyos, kailangan perfectly masunod niya yung kautusan ng ating Panginoong Diyos. It is, kahit ito ay verbal law or written law, kailangan perfect niyang masunod yung
So, hindi kaya sundin ng tao yon. That's why, even in Old Testament, salvation is by grace. Biyaya lang ng Lord. But in the New Testament, this is the fulfillment na kailangan ng ating Panginoong Jesucristo for almost 33.5 years na perpekto niyang masunod ang lahat ng hinihingi ng kautusan. In other words, the word active obedience of Christ mean lahat ng hinihingi ng Diyos sa kautusan ay perpektong sinunod ng ating Panginoong Jesucristo. Perpektong sinunod niya ito. So, ibig sabihin, nung namatay siya sa cross, He is a perfect sacrifice para sa ating kaligtasan. Kaya sinabi ni Apostle Paul in Galatians chapter 3, verse 15, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Why? Hindi pwedeng tubusin tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan kung hindi niya ito perfectong nasunod. So maliwanag, ng ating Panginoong Jesucristo nung nandun siya sa cross, sinasabi ng ating pag-aaral na yung hindi kayang sundin ng tao na hinihingi ng Diyos na perfecto niyang masunod ang 613 na law na kautusan at ng iba pang mga hinihingi ng ating Panginoong Diyos nung nandun siya sa cross. Pinapakita doon. Pag namatay ako sa cross, etong kamatayan ko sa cross na ito, ay nagsasabi dito, in order for the sinners na maligtas sila, wala na, hindi na nila kailangan sabihin susundin ko kautusan. Because ito ay inako ko na sa cross. Upang masave sila, kailangan makita nila na sumampalataya sila sa akin. So instead na susundin natin yung kautusan para maligtas tayo, hindi na ho ganon. Ang ibig sabihin po nun, sasampalatayanan natin si Kristo dahil perfecto niya sinunod ng kautusan na hindi naman talaga natin kaya sundin at tinapos niya yun sa pamamagitan ng cross. Kaya kapag sumampalataya tayo kay Kristo, nangangahulugan po yun na tayo ay naligtas sapagkat yung hindi natin kayang gawain at sundin na kautusan ay merong nag-substitute o umako nito. At yun ay walang iba kundi si Kristo. Yun po ang ibig sabihin ng active obedience. And now, yung number 2 ay passive obedience of Christ. Ano ibig sabihin nito? Passive obedience of Christ consisted of His willing reception of the punishment of sinner breaking the law. Ano ibig sabihin nito? Ito pinakikita ko rito. Pag sinabi passive obedience, si Kristo ay kusa niyang tinanggap. Kusa niya na tinanggap. Alin? Ang lahat ng kaparusahan na dapat ibibigay doon sa taong hindi sumunod sa kautusan. Ang tanong natin dito, kung hindi si Kristo ang pananampalatayanan natin na kumpletong sumunod, gumawa ng lahat ng kautusan, at hindi natin ito nasunod, saan ang pagpunta natin? Saan tayo tutunga pag namatay tayo? Impyerno. Pero ito isang pinakamaganda. Sa halip na ikaw na hindi kailanman makakasunod sa kautusan, alam ng Panginoong Diyos yun. At yung punishment mo pag namatay ka sa hell, ang ginawa ni Jesus Christ, instead na ikaw ang maparusahan sa impyerno, yung parusa sana ng Diyos sa'yo, siya na yung umako, siya na yung dumala. Kaya ang salitang passive obedience, ito ay nagsasabi yung willingness na pagtanggap ni Jesucristo ng kaparusahan sa lahat ng mga kasalanan dahil sa hindi nila pagsunod sa kautusan. Yan ang ibig sabihin ng ginawa ni Kristo sa cross. Now listen, I want to clarify. Sabi ko po rito, active and passive obedience of Christ are imputed to sinners who trust in Christ so that they are seen to be perfectly righteous in Christ and without any penalty for breaking the law. Ano ibig sabihin nito? Now, simple. Ang ibig sabihin po, kanina, si Kristo, kompleto niya sinunod ang kautusan.
Tama po ba? Dahil nga hindi natin kaya sundin yon, mapapunta tayo lahat sa impyerno. So para hindi tayo pumunta sa impyerno, ang sabi ni Jesus Christ, yung lahat ng hinirang ng Ama, yung lahat ng ibibigay ng Ama sa akin, aakuin ko yung aking kasalanan. Ako na yung mamamatay sa cross. Ako na yung tatanggap ng kaparusahan para sa kanila. Upang sa pananampalataya nila sa akin, hindi na sila maparusahan sa impyerno. So, yun ang ibig sabihin. Kaya, ang sinasabi rito, yung lahat ng ginawa ni Jesus Christ na yun, the moment na sumampalataya tayo kay Jesus, naging tagapagligtas at Panginoon natin si Jesus Christ, yung lahat ng ginawa ni Jesus sa cross na yon, ang ginawa ho, in-impute sa atin. Ano salitang in-impute? Inilagay po sa atin. Okay yung punto natin? Inilagay niya sa atin. Ibig sabihin, simple lang, nang namatay sa cross si Kristo, inako niya ang ating sala. Para hindi tayo maparusahan sa impyerno. Nang nabuhay si Kristo sa cross, yung kanyang katwiran naman ay isinalin niya sa atin. So mayroong dalawang nangyari. Ang kasalanan mo, isinalin kay Kristo, kaya siya namatay sa cross. Yung kabanalan ni Kristo at kumpletong ginawa niya sa cross, nung sumampalataya ka, isinalin sa'yo. Kaya tinitingnan ka ngayon ng Diyos na matuwid, hindi dahil sa merito mo, kundi dahil sa kumpleto kamatayang pantubos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Napakalinaw ng sinasabi rito. Kaya, maliwanag, ito ang sinasabi ng Article 23 ng Belgic Confession of Faith. Ng unang saknong o ng unang paragraph, ang sabi ho doon ay ganito, sumasampalataya kami na ang aming kaligtasan ay nababatay sa kapatawaran ng aming mga kasalanan para sa kapakanan ni Hesukristo. At doon, kay Kristo, ang aming katwiran sa harapan ng Diyos ay ibinilang, gaya ng itinuro ni David at Pablo sa amin. Ipinapahayag na ito ang kaligayahan ng tao, na ang katwirang ibinilang ng Diyos sa kanya ay hindi batay sa gawa. Our salvation and justification is not reward. Iba ho yung reward. Ang reward pinagtrabahuan mo. Pero ang grace, ang biyaya ng pagliligtas, hindi mo pinagtrabahuan. This is unmerited favor. Hindi mo ito pinagtrabahuan kung sa itong binigay ng Diyos sa iyo. At ang sabi rito, at ang apostol ay nagsasabi, sila ngayon ay itinuring naganap o matwid ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Sabi ng Romans chapter 4, verse 6 to 7. Now, sabi ng Romans chapter 4, verse 6 to 7. Listen. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Verse 7. Quoted po ito sa Psalms 32, 1 and 2 na kanina natin tiningnan. Ang sabi ng Psalms 32, 1, 2 na kinot ni Apostol Pablo dito sa Romans 4:7, mapalad yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. What is the context of Romans chapter 4 verse 6 to 7? Na sinipi o kinot ni Paul sa awit 32, 1 and 2 na sinabi ni David. Now, this is the context. Paul had to fight against the Jew who were satisfied with their self-righteousness and their being the children of Abraham. So, sinasabi ngayon dito, si Pablo, nakikipaglaban siya laban sa mga Hudyo na kung saan, para sa kanila, ang kasapatan, para sa kanila ay ang sariling katwiran nila dahil sila ay galing sa lineage o lahi ni Abraham. Kaya pag tiniluin nyo, makikita nyo sa chapter 4, 1 to 5 eh. Tingnan nyo, chapter 4, verse 1 to 5. Bago binanggit yung 6 to 7. Now, tutuloy ko.
But Paul quoted in Psalms 32, 1 and 2, that Abraham justified not by works, not by law, not by ceremony, but faith in Christ alone. So sinasabi ni Paul ngayon dito, si Abraham hindi siya napawalang sala dahil sa kanyang tinatawag na good works, mabubuting gawa. Hindi siya na-save dahil sa sakramento ng pagtutuli o anumang sakramentong ginagawa nila. Hindi sa pamamagitan ng batas o seremonya. Naligtas si Pablo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Christ alone. Kaya ang sabi niya sa verse 6 ng chapter 4 ng Roma, kaya tinawag ni David na mapalad ang tao pinawalasala nang hindi dahil sa mga gawa. Sabi ni David, mapalad ang tao na pinawalasala hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon ng pagpapawalansala sa kanya. Dahil ang sabi roon sa verse 7, mapalad yaong mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. So sinasabi ngayon dito, and this is my point, in Romans chapter 4, verse 6 to 7, even in Psalms 32, 1 and 2, justification is not for those who work and hold another way of salvation, such as good works, sacrament, saint, religious affiliation, etc., etc., as Romans 11:6. We are saved because of what Jesus has done for us at the cross of Calvary. Nothing else, nothing more. So mga kapatid, kung ating ngayon lilimi-limiin at titingnan itong ating pinag-aaralan, napakaliwanag na justification is a legal term, meaning we are acquitted from our sin because of what Jesus has done for us at the cross of Calvary. So yan yung gustong ipakita sa ating pag-aaral ngayon. That is our preliminary study. Pasimulang pag-aaral dito sa Article 23 ng ating pinag-aralan ay pagpapawalansala ng Diyos sa atin kay Kristo. And this is part 1 na kung saan ang banal at matuwid na Diyos ay pinawalansala niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So Jesus Christ is our righteousness. That's why in Article 22, Christ is the righteousness of our faith. Si Kristo ang katwiran ng ating pananampalataya. So mga kapatid, maliwanag ho na dapat nating maintindihan ngayon na napakahalaga pala ng pagpapawalansala. Napakahalaga. Kung hindi natin naiintindihan itong pangunahin at fundamental na aral ng pagpapawalansala ng ating Panginoong Diyos, ito ay magiging kasangkapan ng kaaway upang tayo ay magduda sa regalo ng pagliligtas ng Diyos sa atin na ang kabuuan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag hindi natin naintindihan na tayo pinawalansala ng ating Panginoong Diyos, we are always based in our performance sa ating salvation. Nakabase tayo sa ginagawa natin, nakabase palagi tayo sa performance na ginagawa natin. At pag hindi na natin nagawa, parang iniisip natin na we are not justified. Hindi tayo napawalansala. I tell you the truth, the word justification is a legal term. When God declared justify you, dahil totoong hinirang ka ng Diyos Ama, totoong binayaran ni Jesus ang iyong kasalanan sa cross, totoo na naranasan mo ang kapanganakang espiritual, pinagkalubang ka ng banal na espiritu ng pananampalataya na kapagliligtas, ng pagsisisi, ng pagtalikod sa kasalanan, I tell you the truth, you are certain to your salvation. Tiyak ka sa iyong kaligtasan. Amen po ba? Amen. At hindi ka magkakaroon ng passion
sa iyong puso na lalo mo pang makilala ang Diyos sa iyong buhay. Dahil sabi nga ni Martin Luther, justification is the door of our salvation. Ano ibig sabihin yun? Ang pintuan ng ating kaligtasan ay nagsisimula sa salitang pagpapawalang sala ng Diyos. Kaya nga minsan, papapansin nyo, yung isang tao, 4 na buwan, mapakasigla sa pananampalataya. Napansin nyo? Unang buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, kahit isang taon, napakasigla niya. Pero later on, mapapansin mo sa kanya, yung pagkiklaim niya na siya ay napawalang sala, na born again, o na-justify siya, later on, mapapansin mo, bumabalik siya sa dating buhay niya. Ano yung problema po doon? Hindi naging klaro sa kanya kung ano ang totoong pagpapawalang sala. Dahil kung naranasan niya ang pagpapawalang sala ng Diyos, ibig sabihin po noon, wala siya sa labas ng bahay, kundi nasa loob siya ng bahay. Dahil dumaan siya sa tamang pintuan ng pagpapawalang sala ng Diyos, at yun ay si Kristo. At kapag nasa loob ka ng bahay, ang ibig sabihin po noon, ma-appreciate mo na ang lahat ng susunod na benepisyo ng pagpapawalang sala ng Diyos sa iyo. Kapag pinawalang sala ka ng Diyos, alam mo na you are adopted by God. Inampun ka ng Diyos dahil kay Kristo. Kapag ikaw ay napawalang sala, sasabihin mo, anuman ang dumaan sa buhay ko, magpapatuloy pa rin ako dahil anak ako ng Diyos. Dahil napawalang sala ka, sasabihin mo sa iyong sarili, Lord, napawalang sala ako at ang magiging bunga nito ay walang iba, kundi ang bunga ng mabubuting gawa ng banal na Espiritu na nilalagay niya sa aking puso. And that is very clear sa buhay dapat ng bawat isa sa atin. If you want to appreciate ang salvation na meron tayo, dapat maliwanag sa atin ang salitang pagpapawalang sala. Siguro ang isang taong acquitted sa kasalanan, tapos binigyan ng parol, na-justify na siya, napawalang sala siya, natanggal na siya sa kanyang kasalanan. Siguro kung matino yun, yung tao na yon, hindi na niya babalikan yung mga maling ginagawa niya. Dahil na-appreciate niya kung ano ang binigay sa kanyang biyaya, sa kanyang buhay. Amen? So napakahalaga po ng aral at doktrina ng pagpapawalang sala na tinutukoy ng banal na kasulatan at ng ating kapahayagang pananampalataya. Let us pray. Panginoon Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat alam namin na lahat kami dati ay makasalanan, karapat-dapat na maparusahan at makaranas ng walang hanggang sakit, parusa, doon sa apoy ng impyerno, pagkayari namin mabuhay at kami ay mamatay, alam namin na mapaparusahan kami sa apoy ng impyerno. Subalit dahil po sa inyong mabiyayang pagliligtas sa amin, kami na inyong mga pinili at hinirang noon pa sa inyong pagmamahal, sa inyong walang kondisyon, ang inyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo. 2,000 taon na ang nakalilipas, nag-alay ng kanyang buhay dun sa cross. Hindi para maging display ang kanyang kamatayan. Hindi para ipakita lang na siya ay masunurin. Kundi namatay siya sa cross dahil meron po siyang purpose, meron po siyang objectives. Bakit siya naroon sa cross? Upang bayaran, akuin ang aming mga kasalanan, lahat ng kasalanan ng inyong mga hinirang Ama, na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, yung dapat na mararanasan naming kapahamakan, ang mararanasan naming walang hanggang paghihirap sa impyerno, ay inako at dinala ng aming Panginoong Hesus sa cross. Inako niya ang lahat ng aming sala, upang na sa ganon ay hindi na kami magparusahan
sa paghihirap sa apoy ng impyerno. At sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay, ay binigyan nyo kami ng isang bagong buhay. At nang kami ay inyong binigyan ng pagbabago ng puso, nang kami ay inyong binorn again, at pinagkalooban ng pananampalataya dito sa complete works ni Jesus sa cross, tinulungan nyo kami na magsisi, tumalikod sa aming mga kasalanan, at yung inyong pagpapawalang sala ay binigay nyo sa amin. At kami ngayon ay binilang yung anak, hindi nakaaway. Dati kinapuputan nyo, pero ngayon ay minamahal nyo. Dati kami ay stranger, pero ngayon ay kasama sa inyong pamilya. Dati kami ay masuwahin, pero ngayon kami ay masunurin. Dati kami, Panginoon, ay walang pagnanasa sa mga kagustuhan nyo sa aming mga buhay. Pero ngayon, nilalagyan nyo yung aming puso, aming isipan ng pagsunod sa inyong kalooban. Kaya napakahalaga na maintindihan namin na ang salvation ay nagsisimula sa pagkaunawa kung sino ang Diyos na nagbigay ng pagpapawalang sala sa bawat isa sa amin. Ngayong Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan ngayon, kayo ang nakakaalam at nakakasaliksik ng aming mga puso. Kung meron man kayo na dinadala sa mga tagapainig namin ngayon o narito ngayon na hindi pa nararanasan ang inyong pagpapawalang sala, kausapin niyo po sila. Tulungan niyo na ituon nila ang kanilang mata sa natapos na ginawa ni Jesus. At isuko nila ang kanilang buhay kay Jesus upang siya ang maging nag-iisang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Sino man sa amin ngayon na mayroong dinaraanan at mga mananampalataya na, nawa po ibalik nyo kami sa pagmamahal ninyo sa amin at pagliligtas nyo sa amin. Tinuring nyo kaming anak at pinawalang sala sa pamamagitan ni Kristo. Maraming salamat po sa lahat ng aral na salita nyo na aming natanggap sa umagang ito. Sapagkat ang lahat ng ito ay hiling namin sa inyo, Ama, sa pinagpalang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.